Yo, what's up guys? Vindius here. Welcome back to my YouTube channel guys. No? So ngayon is today. So today is the day. No? So ngayong araw na to is magmumukbang tayo. Ayun. Nice. Mukbang tayo. Kita nyo ba ako? Yan. So papasayo sa likod ko no is nature or ano, puro mga damuhan dyan. So wala tayo sa bahay. Of course, nandito tayo sa sa lote namin. And nag-set up pa talaga ako dito ng lamesa at ng camera para dito tayo mag-vlog at dito tayo magmukbang. Yun, no? So kung mapapansin nyo, wala pa tayong pagkain dyan. Yung mga pagkain ko, kakabili ko lang din kanina lang. Nagano talaga ako, nag-effort talaga ako para bumili ng mga pagkain na to, no? So ito na yung mga pagkain na yun. Yun! No? So ito yung mga pagkain natin, men, no? Mapansin mo, meron tayong kanin dyan, nakaplato pa yan, no? Saka ito, kita nyo ba? Yan, no? So ito ang ano natin, bilhin natin takoyaki, dalawang fried chicken, magkaibang brand to, and fishball, saka siomay, no? So ito yung kakain natin ngayon. And syempre, hindi lang tayo basta magbumukbang, hindi lang tayo basta kakain, no? Kumbaga, kakain tayo with a purpose. Yun. hindi lang to basta mukbang. So habang kumakain tayo, no, kukuha tayo ng mga questions dito. Yan, napakalaki ng lagayan pero napakaliit ng laman. So etong ano na to, bumili ako ng dalawang chicken. Yan. So magre-review din tayo sa dalawang chicken na binili ko, which is ang ano ba to? Miranda chicken, Chito Miranda, and the Master Fry fried chicken. So sa loob ng Master Fry, nakabalot siya ng papel, then plastic, saka may ketchup. So ayun yung laman ng Master Fry kapag pag-order ka ng isang perasong chicken, worth 35 pesos, no? So malalaman natin kung worth it nga ba talaga ang 35 pesos mo pag bumili ka ng Master Fry na fried chicken, no? Then next is Miranda, no? As usual, naka-plastic lang. Ito ang Miranda chicken. Then meron din silang ketchup, of course, ketchup na maliit, cute. Then meron tayo dito ang dalawang takoyaki na ba't dalawa, which is ano yan? Ewan ko, ba't separated yan? Pero basta ang in-order ko, 100 pesos yan. Then next is ang ating sponsored na, ay hindi pala sponsored yan, sorry. No, ang ating inumin na Jose Macchiato. Syempre mahirap na kumakain tapos wala kang inom-inom. Ang flavor pala na binili ko na Jose Macchiato is yung Vietnamese coffee, no? So mahilig din ako sa coffee kaya i-shake na natin yan. So okay, no, bago natin simulan, no, tikman muna natin tong dalawang chicken na binili ko, which is ang Master Fry. Nasaan Master Fry? Ito ang Master Fry and the Miranda chicken. Okay, quick review lang sa dalawa natin, ang kulay. So kung papansin nyo, ewan ko kung napapansin nyo, no, pero itong Master Fry, which is medyo lata ang kulay, then itong Miranda, which is ano talaga siya, brown na brown talaga ang kulay, no. Pero hindi naman natin mababase sa kulay, no, pero mas attractive kasi ang medyo brown ang color, medyo gold. Ito kasi medyo parang wala na, pakupas na ang kulay. So ito ang Master Fry, ito ang Miranda. So dito sa Master Fry, no, 35 pesos siya. Medyo nagmahal ng 5 piso kasi nung una 30 pesos lang din siya katulad ng Miranda. Yan, ito Miranda still 30 pesos pa rin. So kung sa laki naman, kung papansin nyo sa laki, wait lang. Kung papansin nyo sa laki ng dalawa, which is mas malaki to, si Master Fry. Mas malaki siya ng konti, pero ayos din naman to. Mas malaki to, so may punto sa Master Fry dito sa laki. Kung sa kulay, dito tayo sa Miranda. Kung sa price, dito tayo sa Miranda kasi 30 pesos lang, 35 pesos, no? So ngayon, titingnan natin kung worth it ba. Kung anong mas worth it dito sa dalawa na fried chicken na to, no? So lagyan mo natin tong ketchup bago tayo magsimula, syempre. Okay, ligpit natin yan. So simulan natin kumain. Kaya na kanina pa ako nagugutom. So bago tayo kumain, kukuha muna tayo ng random question dito sa loob. So ang ating first question is galing kay Dianmar. Ang tanong niya is, ilan naging ex mo? Ayun, napakagandang tanong, no? So sabi niya ilan daw naging ex ko. Simple lang, isa lang ang naging ex ko.
Kung di kayo maniniwala, okay lang. Okay maniwala. Pero ano guys, actually isa lang talaga yung ex ko, which is si ano, iwan ko, gusto niyo mention ko pa yung pangalan, no? Basta isa lang ang ex ko, ang naging ex ko siya since 2019 at naging kami noong 2018. So halos 1 year naging kami. Halos 1 year kaming naging magjowa. After nung ano na yon, after nung jowa ko na yon, wala na akong ibang naging kasunod na ano, na naging jowa o naging girlfriend, no. Kasi may mga time naman na ano, gusto ko mag girlfriend pero ano, parang wala pa sa isip ko. So isa lang yung naging ex ko. Isa lang. Master Fry. Yan. Nasa yung lasa. Damn. Wala yung lasa. Yun, may lasa na. Dahil sa ketchup. What? So kung sa lasa ng dalawa, Master Fry saka sa Miranda, ulitin natin, baka mali lang yung naano ko sa Master Fry. Wala talaga eh. Hindi masyadong nasahan yung pinalasa ng manok eh. Pero dito sa Miranda kasi lasa mo kagad eh. Kumbaga kung titikin pa lang dito sa ano, sa Miranda na manok, nalasahan mo kagad eh. Siguro yun din yung purpose kung bakit konti lang yung ketchup nila, no? Hindi sila mabawi sa ano, sa ketchup. Dun sila sa ano eh, sa lasa ng manok. So sa color, sa price, and sa lasa, panalo ang Miranda. Yeah, Then kung sa ano naman, sa laki ng manok, panalo ang Master Fry. Ewan ko kung maliit lang ba yung nakuha ko or sadyang ano lang. Basta kung sa laki na ngayon ng ano, ng manok, panalo ang Master Fry sa laki. Then ang price kasi, mas budget meal to, mas mura to yung ano ng Miranda kasi 30 pesos lang. No, kung mapapansin niyo, no, iba yung fishbowl na dito, no, kasi sa Manila. Yung fishbowl na dito ano, bilog na parang harina na may konting dahon-dahon nata, tapos tinimplahan ng pampalasa, ganun yung ano na fishbowl na dito. Okay, ma'am. Sarap yung sauce. What? Inom muna tayo kasi wala na eh, nawala na yung lamig ng Jose Macchiato natin na Vietnamese coffee. Bakit walang Philippine coffee? So next, kuha ulit tayo ng question. Marami pa tong question na to, 11 to eh. Next question. Galing kay Althea, no? Althea. Ang tanong niya is, ano mas better place? Diyan or dito? Ang tutukoy niya, which is dito ba or dun sa Manila, no? Gusto mo ng relaxing, dito ka sa probinsya. Pero kung usapan is ano, source of income or pang financial, no? I prefer na doon sa Manila kasi mas marami kang mapagkukuhanan na trabaho. Pero ang problema lang kasi kapag dito ka tumira, which is yung kuryente. Nakakainis din kasi, no? Na bigla-biglang mamatay, tapos bubukas na naman ulit. Tapos mamaya-maya, mga 1 minuto, mamatay na naman siya ulit. Tapos maghihintay ka ng 5 minutes, bubukas na naman siya ulit, no? Para sa akin, mas better place sa Manila. Tatanungin nyo kung bakit. Kasi lapit lang yung mga mapagkukuhanan ng pangangailangan. Pero ang problema din kasi medyo mahal ang gastusin doon sa Manila. Lalo na kapag sisimula ka pa lang pumunta doon. Sa akin, for me, mas better place sa akin is yung Manila pa rin talaga kasi halos lahat ng kailangan mo nandun eh. Malapit lang eh. Punta ka sa ganito, bibili ka. Punta sa ganyan, bibili ka. Then kung gusto mo ng enjoyment, mapupuntahan mo kagad. Kung gusto mong gumala, may magagalaan ka, 'di ba? Ayun yung ano ko na papansin ko. Kailangan matapos natin lahat ng question na to eh. 11 questions to guys. Ang next question natin is galing kay Norilyn, no? So ang question niya, Bisaya pa yung pagkakaano niya dito. So ang question niya is, ngano namalhin mo dire sa Liloy? So kumbaga in Tagalog, bakit daw kami lumipat dito sa probinsya? So in English, why we are here?
Why we transfer here in province? Ewan ko kung tama ba yun, no? Basta ano niya, ang tanong niya is, ngano namalhin mo dire sa Liloy? Or, in Tagalog, bakit kami lumipat dito sa Liloy? Kung bakit nga ba kami lumipat dito sa Liloy, no? Anong reason, no? So, napakasimple lang ang reason yan, no? Naghihirap na kami. Eh, hindi, joke lang. Kasi macchiato, baka naman. Ma-sponsoran tayo, no? Sa takoyaki, Miranda, sa Master Fry, no? Baka naman po mga ma'am and sir, ma-sponsoran tayo, no? Ganun muna tayo. Back to the question. Bakit kami lumipat dito sa Liloy? Dito sa Liloy na to, ang nakatira dito na kamag-anak namin, which is sa part nila mama. So, ang bahay namin doon sa Manila is kinailangan ng gamitin ng may-ari. And then, agad-agaran pa kaming pinalipat. Wala man lang like palugit na, sige, bigyan ko kayo ng 5 buwan para makapag-prepare kayo umalis sa probinsya. Wala nang ganun. Kung magtatanong kayo kung saan kami banda sa Metro Manila, which is bandang kami, Valenzuela City. Kung mapapansin nyo sa salita ko, Tagalog na Tagalog pa rin, no? Marunong naman ako Bisaya, gamayra. Gamayra. Then, unang punta ko dito, syempre, nakakapanibago, men. Yung surroundings mo, hindi mo maintindihan eh. Which is first time ko makapunta dito noong 2021 na yun. So, nalaman nyo na kung anong reason kung bakit no? Or nalaman mo na, Norilyn, no? Sana napapanood mo to, no? Sana. Kung sana lang. Next question kagad. Next question. Galing kay Marjon. Yan. Galing kay Marjon. Ang question niya is, musta ang pagiging IT? Ayun. Kamusta daw ang pagiging IT ko, no? Ayos naman. Kasi, 3rd year na ako. Magpo-4th year na. Nakaraos naman. No? Pag college ka, no? Ang mo dito, which is survival. Kailangan makaraos ka lang, makapasa ka lang, okay na yun eh. Mahirap nang makipaghabulan pa ng mataas na grado sa iba mong kaklase. Sa pagpo-program, di naman siya ganun kahirap para sa akin, ha. Lalo na kung may sapat ka naman na gamitan para makapag-practice ng ibang program, ganyan. Pero kung sa mga sa iba, medyo mahirap talaga eh. Pero for me naman, sa akin, okay naman. Ako rin tinatanong eh, di ba? Di naman kayo eh. Ako yung tinatanong eh. De, joke lang. No, so sa akin, ayos naman. Nakakaraos naman. Programming, goods. Editing, goods. Video editing, picture editing, goods. Animation, yun, goods naman. Pero ngayon, second sem, mag-animation kami. Animation 2, no? So yun, next question ka agad. Dapat di na pinapatagal yan. Yung takoyaki natin, nawawala na yung init. Nawawala na yung init na takoyaki natin, men. Masarap pa naman yan. Kaya nga ako bumili ng 100 pesos eh, tapos di ko kakainin. Siyempre kakainin ko na yan ngayon. Wait lang, pipili muna ako. Ito, 6 to dito eh. So ito ang kukunin ko. First bite, takoyaki. Kain po. Di na mainit. Ang basta niya eh. Kung sa macchiato ko, di na malamig. Hindi na mainit, di na mainit. Lahat lumamig na, tapos nawala na yung eh. Wait lang. Okay, next question ulit. Galing kay Norilyn. Kaya na, may question sa Nessa. Ngayon, may ulit isang question. So, ang next question niya is, pre, bakit dyan? Bakit dyan? So, ang pangalan ko kasi sa Facebook is John Vincent. Pero, hindi talaga yun yung totoo kong pangalan. Hindi naman talaga kasama ang John. Ang Vincent, oo. What? So, simple lang yan. It's either trip ko lang. Bago ko isilang, may naisip na pangalan sila mama at papa nun sa akin. It's either John Vincent or Vincent Ivan, no? Si ante, mas naunang nanganak kaysa kay mama. So, ang pinangalan niya doon sa anak niya is John Lloyd. So, kung mag John Vincent pa siya, parehas na John.
no? Parang ano na, parang gaya-gaya na. So, inilagay na nila pangalan sa akin, which is Vincent Ivan. So, kung bakit Vincent Ivan, kasi ang pangalan ni Papa is Ivan. Para yung pangalan ni Papa, nandun pa rin sa pangalan ko, which is ang Vincent Ivan. Second name, at is, ang pangalan ko talaga, which is Vincent, no? Pero dala-dala ko yung pangalan ni Papa na Ivan. So, andun pa rin siya, di ba? Hindi nga junior, at least, andun pa rin yung pangalan, di ba? Bit ko pa rin. So, mas prefer ko na tawagin lang ako na Vincent. Kasi kung Ivan, si Papa yun. hindi ako yun. Hindi, joke lang. No? Pero pangalan ko pa rin yun. Pero si Papa kasi yun. Dala-dala ko yung yung pangalan ni Papa, kaya Vincent Ivan. So yun, what's up ulit sa inyo guys, no? Lumipatan tayo ng pwesto kasi medyo mainit doon sa kabila na pinagpupwesto natin eh. Parang kukunin na tayo ni Lord anytime, anywhere. Next question na kagad tayo para matapos na. Okay, next question. Galing kay Prince. Yan. Hindi Prince na Z. Prince na letter C. Ay, C. Yan. Ang tanong niya is, kailan ka babalik dito sa Manila? Yon. Actually, sabi ko nung dati, bago kami umalis, pumunta dito sa probinsya, sa Leyte. Ang sabi ko sa kanila, mga par, siguro mga around 2 years, balik na ako dyan. Pagka-graduate ko siguro ng college, konting tiis lang din naman, isang year na lang, itong 4th year. So yun yung sabi ko, siguro pagka-graduate ko ng college, which is 2025. So yun yung sagot ko. Sagot ko kung kailan ako babalik Manila, 2025. Mga 2025, siguro next year. Yan, babalik na ako kagad. Okay. Next question. Galing kay Marjon ulit. Ang tanong niya is, ano specs ng PC mo? Ano nga bang specs ng PC ko? Actually, mababa. Ni hindi nga makapag-run ng Valorant naglalag Wisit na yan Ang CPU ko is AMD Radeon 6400 data yun 6400K. Ang RAM ko is Kingston HyperX Fury 16GB RAM DDR3. Then next ko is SSD na 1TB. Then ang motherboard ko is ASRock. Basta ASRock yung motherboard ko, DDR3 dual slot. Yon. Next question. So, itong question na to is galing na naman kay Dian Mar, no? Shout out sa iyo, par. Alam kong miss na miss mo na ako bumalik dyan, no? Pero hindi pa sa ngayon, hindi pa ako makabalik sa ngayon. 2025 pa, hintayin mo. So, ang question ni Dian Mar is, kailan mo balak mag-jowa? Yun. Wala pang balak mag-jowa sa panahon ngayon. Kasi mas prioritize kong makagraduate muna ng college. Then, after ko makagraduate ng college, magkaroon ng magandang trabaho at makapag-ipon. Siguro, pag nangarap na ako trabaho, kung may dumating man na na taong darating sa buhay ko, sana siya na lang. Sana si crush na lang, no? Baka naman. No, pero meron kasi ako meron akong crush na gusto kong mapasakin, kung sakaling mapapasakin. Pero kung hindi, okay lang. Ganun talaga Di tayo pinalad ng mundo, di tayo pinagbigyan ng mundo. Okay lang, may problema yun. Magdadabog ka ano muna ako, gusto ko magkaroon ng self-improvement. Ang next question ay galing kay Maritea. So, ang tanong niya is, kamusta ang love life? Yun nga Kanina nagtanong kung kailan ko balak magjowa. Ngayon naman tinatanong ako kung kamusta ang love life, no? Ang masasabi ko is not good kasi wala ako nun. Wala akong love life sa panahon ngayon, wala akong jowa, wala akong anything else. So, yun yung love life ko. Wala pa akong love life ngayon. Wala pa akong So, hindi siya good kasi wala ako nun. Pero, kung sa ko ngayon, sa buhay ko ngayon, ayos na. All goods. Kahit wala pang love life. Next question. So, ang question na to is galing kay Richard. So, ang tanong niya is, may balak ka bang mag-commit sa isang relationship this year? Oh, siya, sunod-sunod yung mga Sunod-sunod yung mga relationship nyo Kung yan ang question, ang simple answer is no. Wala akong balak mag-commit ng relationship this year kasi na-focus ako ngayon sa self-improvement and consistent vlogging, no? And also source of income. Gusto ko magkaroon ako ng sarili kong source of income kasi mahirap
ang college ngayon, no? Lalo na pagdating ng 4th year, putya, napakaraming gastusin. Nandyan yung uniform, nandyan yung thesis, nandyan yung ano, no, daming gastusin, pero syempre kumakain din tayo, no? Kailangan din natin treat yourself, no? Kailangan mo rin i-treat yung sarili mo, men. Hindi pwedeng panay ka habol ng habol sa babae, hindi ka naman gusto ng babae. Don't chase the people, bro. Then chase the food instead. Kumain ka lang, no? I'm almost 5 years single na. Since nung last ko na ex, yung isa kong ex, nag-iisang ex din. And dun sa isang ex na yun, I learned a lot. Something inside of relationship na yun. Sabi nga nila, learn from your mistake, no? Pero sa akin, learn from your mistake once, no? Huwag mo lang gawing tanga yung sarili mo. Yun lang. So, next question. Galing ulit kay Richard. The last and final question. So, ang tanong niya is, ano yung masasabi mo sa 299 ring? So, ito yung bukang bibig ng mga ano ngayon, social media. Ng social media ngayon, which is ang 299 engagement ring. Kung sabihin natin ang 299 ring engagement mo, ibinigay mo sa babae, tapos tinanggap niya ng buong buo, galing sa puso niya, sa busilak at kaloob-looban ng puso niya, tinanggap niya yung 299 ring engagement mo, bro, dun pa lang worth it na kagad, di ba? Take note, hindi lang naman sa engagement ring umiikot ang gastusin nyo eh. Once na maging mag-asawa na kayo or mag-live-in na kayo sa isang bahay, hindi lang engagement ring ang paglalaanan nyo ng pera eh. Marami pa kayong ibang pera na mapaggagastusan or marami pa kayong ibang bagay na mapaglalaanan ng pera kesa doon sa engagement ring na yon, no? Marami pa kayong ibang babayaran or ibang gagastusin kapag naging mag-asawa na kayong dalawa. At ayun ang mas kailangan nyo paglaanan ng oras kesa sa engagement ring na tig 299 lang ba or hindi, di ba? Pero ayos din naman yung mag-focus ka na muna sa sarili mo kaysa pumasok ka sa point ng relationship na yan, no? Huwag ka munang basta-basta huwag ka munang basta-basta pumasok sa relationship kung di ka pa totally handa. Katulad ko, I'm not totally ready for relationship kasi alam ko na mas marami pa akong kailangan na asikasuhin para sa sarili ko. Yun. Tapos ng question natin, hindi pa natapos yung pagkain natin pero busog na ako. So, dito nagtatapos itong video na to, no? Sana nagustuhan nyo itong simple na mukbang natin, no? At ang ating simpleng Q&A dito sa ating YouTube channel, no? So, kung gusto niyo pa ng mga gantong content, comment nyo lang sa baba kung gusto niyo pa ng mga gantong content. At kung meron pa yung another suggestion kung ano yung sunod natin content, comment nyo lang din sa baba para mabasa ko at hindi ako snubber, no? So, I hope nagustuhan nyo itong video na to, no? So, don't forget to like, share, and subscribe. Peace out! Peace!